Hello, magandang umaga. Paalala lang po ha, paalala lang po uli. Sa nag-comment na to, kaklaruhin ko lang ha. Wag na wag niyong gagawin sa akin to. Yung pagbabawalan ako sa gusto kong sabihin, inuulit ko, pwede kayo mag-comment sa akin kung tutol kayo sa sinasabi ko, pwede niyo ko i-correct kung mali ako. Pero never na never niyong gagawin na pagbawalan ako magsalita. Ha? Lahat tayo may pantay-pantay na karapatan. 'Di ba? Karapatan mo yan bilang citizen ng Pilipinas, karapatan ko din yan. Kaya wag na wag nyo akong pagsasabihan kung anong gusto ko sabihin. Pwede nyo ko i-correct, pwede nyo kontrahin ang sinabi ko. Kalayaan nyo yun, ha? Pero wag nyo kalilimutan, kalayaan ko din sagutin yung mga sinasabi nyo sa akin. Okay, proceed tayo. Kasi yung mga ganito, ilang beses ko nang sinasabi to eh. Anyway, proceed tayo do sa main content natin mga men. Ah, si Sir MG nag-post kanina, no? Kanina as of this recording, kahapon to. Kasi ano na ngayon eh, July 9, tama? So ito no, Dear CIDG Laguna, basta na lang nyo pinapunta itong officer nyo sa bahay ng magulang ko. Pinaka nakakatawa pa, doon pa kayo pumunta sa barangay namin para lang ibigay nyo yung bench warrant ko na na-dismiss na last year pa. Again, yung kaso na yan ay dismiss na last year pa. Now, ang magulang ko tuloy ay na-hospitalize dahil sa kaba at harassment na ginawa nyo. Shout out, mami ni MG. Sabi kasi ni Sir MG nanonood daw sa akin to eh. Hello, pagaling po kayo dyan, mami ni MG. 72 years old na po ang aking nanay. Anong klase ito si IDG Laguna? Wala ba kayong kakayanan na i-check yung mga warrant or bench warrant yun kung nag-i-exist pa yan or hindi? Basta na lang kayong nagpapadala ng mga tao sa bahay ng may bahay. Ngayon, I'll file a lot of complaints. Hala. Pulis kayo, hindi nyo sinisigurado ang papel na hawak nyo kung may visa pa or wala. Hindi ko po ito palalagpasin. Hindi, ang pagkakaalam ko kasi dyan, kasi ang unang papasok sa isip natin dyan, galing ba kay Tito Norms yun? Or pakana ba ni Tito Norms yun yung pagkakahuli na yon? Ang pagkakaalala ko dyan, nag-usap kami dalawa ni Food Genius eh. Kasi 'di ba si Susan Yance, si Ma'am Susan Yance, nahuli din, 'di ba? Now, nung tinanong ko si Susan Yance, sino ba yung tunay na reason bakit nahuli? Ang sabi kasi sa akin ni Food Genius, kailan yun? I think 2 months ago ba yan nahuli si Susan Yance? Or 3 months? Na kiniklaim ni Tito Norms na siya yung nagpahuli, di ba? Ang reason pala niyan, parang meron daw operations ang PNP ngayon na i-review lahat ng mga pending warrants. Kaya kung mapapanood nyo sa TV, madalas nababalita na nahuli na yung matagal nang nagtatago, yung 15 years. Meron ako napanood eh. Yung pumatay sa amo niya, tapos nahuli lang siya after, I think, 25 years. Kinakalkal pala yung mga lumang warrant, yung mga pending. So, isa rin si Ma'am Susan Yance sa nadali nun. Feeling ko ito yung nangyari dun eh. May nakita siguro silang warrant dun na hindi pa nasa-serve. Ang problema nga lang, hindi nag-check. So, nag-live si Sir MG. Pakinggan nga natin yung sinabi niya dito sa live niya. Price to sa inyo mga kahombre ko kung ano to, kung bakit, ganito. Kaya may usapan na kami. Pero definitely mga kahombre ko, hindi ho to kay Norman Mahusin for your information. Baka naisip kasi boy ng mga tao, ito warrant galing kay Norman. Hindi ho.
Hindi, yun naman talaga iisipin kasi yun lang naman ang nakikita ng tao na ano sikat na naging kaaway mo eh. Oo, si Nico David din ano. Si Nico David din, pero hindi kasing sikat nung feud nyo ni Norman, ni Tito Norms. Iho mga kahombre ko. So hindi siya galing kay Norman Mangusing. Galing siya sa kabila, sa iba pang influencer, mga kahombre ko. Ibang tao, di ba? Now, malalaman nyo naman lahat yan very soon. Kung ano yung storya na yon, kung ba't nangyari yon, and all that. Ngayon, mga kahombre ko, nakakatawa to, no? Actually, ito yung nangyari. Ito talaga yung totally na nangyari ngayon. Dumating si CIDG, ang pogi niya actually, nasa ano siya pinost ko siya, gwapo, sobrang astig talaga oh. Nakangiti siya, he was having fun I think. Without even thinking, I mean may dala siyang bench warrant mga kahombre ko, nakasulat, pangalan ko, okay yan. Nakasulat pangalan ko, Mark Jason, blah blah blah, okay yan, aka MG, sa kasong cyber libel. Keso, kailangan ko daw magbayad ng 48,000 pesos. 48,000 pesos kasi Yung bail siguro yun, no? nga, dahil dito sa bench warrant ko. Ako nag-isip. Sabi ng nanay ko sa akin, oy, meron kang warrant of arrest. Bench warrant. Di naman alam ng nanay ko ano ibig sabihin. Bench warrant of arrest, it's the same. So, ano na yung nanay ko? Siyempre, first time siguro. Well, second time niya na itong nangyari. Pero siyempre, this time was crazier. So, yan, nangyari. So, bench warrant to. Ayan, so. Shout out, mami ha. Shout out. Nanonood ka daw sa akin. Yan. May halong takot na yung nanay ko, no? So, yan. Ngayon, siyempre, tumawag naman ako sa abogado ko to clear things up. So, naklaro naman, mga kahombre ko. Sabi ko, puta, ano tong kasong to? Sabi ko, hindi kaya kay Norman to? Baka to sa sa Isabela o kung saan niya. Sabi niya, ang kwento niya, kinasuhan niya ako kung saan. Baka iniba-iba yung address ko, di ba? I don't know. Nilagay niya na San Pablo, di ba? Alam niyo naman, iniiba niya yung address ko. Puta na, sabi ko, ano to? Saan tong kaso na to? Ngayon, nabalitaan ko, mga kahombre, hindi ko pa pwedeng isabihin sa inyo yung city kasi darating tayo dyan. Very soon, konti na lang, mga kahombre ko, darating tayo dyan. Ayun nga lang, nung sinabi nung tao namin na, oy, ganito, dito daw, ito daw yung warrant. Dated 2025, mga kahombre ko. 2025. So ngayon, mga kahombre ko, yung bench warrant ho ay nung 2025 pa. So, ngayon, maiisip mo, mga kahombre ko na, uy, 2025. Ba't ka bumalik dito, bossing? CIDG Laguna. Ba't ka bumalik dito? 2025? 2025? Hindi kayo nag-research? Eto, seryoso Hindi mo chinek? Hindi ka nag-check? Hindi ka nag-check ng online warrant? Feeling ko kasi ang nangyari dyan, kinilig yun. Nakita siguro, syempre, sikat ka Sir MG Nakita Mark Jason Warnakulewa, aka Makagago. Uy, sikat to. Pagka, alam mo yun, sometimes, syempre siguro na-excite or, alam mo na, di ba? In-expect siguro mati-TV or something. I don't know. Yun ang tingin ko. Feeling ko ganun Na parang nagkataranta. Nandito na wala nang check. Oh, okay na yan. Anuhin mo na. Di ba? Warrant? Kung may warrant of arrest talaga ako? Hindi ka nag-check? Na na-excite yan. Kaya lang, syempre, kung ganun man yung nangyari, negligence pa rin, di ba? Nari-risk ang trabaho mo dyan, bossing. Nari-risk ang trabaho mo dyan. Alam mo yon, yung mga, alam mo, hindi kayo pwede mambuli o kung anong naiisip nyo lang, eto, may bench warrant na. Hindi mo man lang dinouble check. Yun nga ang problem minsan no? Tapos yung nanghuhuli pa confident pa dun sa kanyang panghuhuli.
Yung tipong hindi tumatanggap ng paliwanag. Di ba? Nakasulat 2025, 2026 na kalahati na ng taon ngayon. Di mo ba naisip na baka mamaya dismiss na pala tong kaso na to? Mapapahama ka tuloy. Yan na si... Hindi, to be fair, may mga warrant naman kasi na ganon. Pero yun nga lang, hindi nga lang talaga chinek. Nasabi ko. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth. Pangalawang beses ito nangyari. Okay lang naman. Sa akin, wala naman yan eh. Alam nyo mga kahombre ko, it's okay. Para sa akin, nangyari na to. First, wala ka pa ata nun, di ba? Nangyari na to. Hindi, wala akong sinabi. Okay lang. Shit happens. Pero mga kahombre ko, pangalawa. Now, sa pangalawa, ay hindi. Somebody must pay. Somebody must pay. Okay? Dapat, kayong mga CIDG, pupunta kayo, tama ang papel nyo. Actually, ayan yung mali ni Norman eh. Alam mo yon? Ayan yung mali na abogado ni Norman. Di ba? Naalala nyo yon yung na-warrant of arrest siya, di ba? Na-warrant siya. Anong sinabi ng abogado niya? Sumama ka na lang. Di ba? Mali yon. Ibig sabihin, wala kang utak. O hindi ka nag-iisip. Hindi naman siguro. I mean, alam kasi niya na si Tito Norms talaga ay tinanong din naman kanino galing yung yung warrant of arrest. Nung time na hinuhuli siya, tinanong naman eh. At in-identify naman sa kanya kung anong kaso yon, yung unjust vexation. Alam na sa'yo galing. At alam din naman siguro ng abogado nila na hindi naman dismiss yon dahil bago lang. Kaya siyempre, sasabihin talaga nung abogado niya na sumama na lang. Isip, di ba? Tsaka, Pag may warrant, wala naman siyang nadidismiss na kaso na unjust vexation eh. una sa lahat, kalma ka lang. Pangalawa, basahin mo. Kasi hindi ka naman siguro bobo, hindi ka marunong bumasa, di ba? Basahin mo ano yung kinaso. Karapatan mo yan, di ba? Tawag ka sa abogado mo, ito Problema nga, kahit basahin na nga, talagang valid eh. po yung ikinaso sa branch ganito, ganyan. Klaro. Dito, 2025. Alam nyo ba na yung dalawa kong kaso na yan? Well, isang kaso lang yung sinabi niya, pero dalawa yan, sa totoo lang. Dismiss na ho yan. At ayan yung problema mo ngayon, boss CIDG ng Laguna. Kasi bukas, hindi ko na pwede sabihin yan. alam mo kapag nagsasabi ka, Ang masarap na ganyan yung maangas pa no habang hinuhuli ka. Yung akala mo alam na alam niya yung ginagawa niya. Pero hindi kaya delikado na sinapublika niya pa tong plano niya na to. Bagay, may gabay naman siguro siya ng abogado may gabay naman siguro si Sir MG ng abogado niya no. Bago niya i-public ito. sabi ka ng totoo, it's difficult, man. Boss CIDG ng Laguna, mahirap to. Dapat, pag gagalaw ka, alam mo, dapat totoo. Okay lang eh, man. Tatanggapin ko yan. Bakit hindi, man? Di extra legendary na post, di ba? Meron kang, tawag doon, mugshot, legendary mugshot, di ba? Walang problema doon, man. Alam mo, sinabi ko naman to, it's okay. Shit will happen. Anytime. Siyempre, influencer. Ano ba content ko? Commentary. Definitely. Easy. Kaya nga kung may mga abogado, kasi easy ako sa cyber libel. Klaro yan. Pero, ang problema, kapag okay lang eh. Pag tama si IDG, tama police, sasama ka. Siyempre. Anong gagawin mo, di ba? Pero, pag mali, hindi po pwede. At ito, mga kahombre ko, hindi ko ito palalagpasin. Ha? Ito, si IDG Laguna, hindi ko ito palalagpasin. Lalo na nasa tama ako. Hawak ko mga papel, di ba? Dismissed, yung mga kaso na yon, yari kayo ngayon. Now, na-hospital ho ang aking ina, nakakaawa naman.
Yon. 72 years old ang aking ina, syempre natakot and all that. Naku! Siyempre, warrant of arrest yun eh. Diba? Tapos makukulong. Although na pwede naman piyansahan. Ang ano kasi doon ganito eh. Ang hindi kasi naiintindihan ng iba. Oo, may piyansa ano. Yung makakapal ang mukha katulad ni Tito Norms. Okay lang 'yon. Pero the fact na alam mo 'yon, yung may kakalat na picture mo na mugshot ka. Yung ganon, 'di ba? Para kasing ano 'yon men eh. Ano mo na? Although na hindi ka pa naman convicted dahil na mugshot ka, pero the fact na may mugshot ka na ganun, parang ganap ka ng kriminal eh. Parang ganun yung dating eh. Kaya yun din kasi ang pinag-iingatan. Mahihirapan kayo dito. 'Di ba? Magpapalabas kayo ng mga tao ninyo. Papalabas sila ng mga tao nila, hawak nila yung papel without even checking if this is real. Totoo ba to? Is this even valid till now? 2025? Is this valid? Yes or no? Meron naman. Alam ko may mga warrant na valid eh. Yung kay Tito Norms nga, nung inaresto siya ng 2020, 2007, yung date ng warrant of arrest niya, I think may valid na ganun. Correct me if I'm wrong sa mga ang nagkataon lang kasi, yung sa kanya, ayon doon sa kwento ni Sir MG, dismiss na yung kaso. Yun ang hindi ko alam. Pero, bakit i-issuehan ng warrant yon kung sa bagay 2025, no? Anyway, tingnan na natin yung magiging resulta. Si Earvlog dapat i-content niya to eh. May message ko nga siya. Naman siguro kayo internet to check kung meron akong iwaran. Pwede yun. Hindi nyo chine. Nilapag mo, ito, putangin lang to, dito, San Pablo, banata natin to. Ito, boss, hindi nyo alam kung totoo pa ba yan. Hindi ho mangyayari yan. Anyway, inuulit ko hindi ito galing kay Norman Mangusin, mga kahombre ko, hindi. Last year pa ho ito. Ayan ang sinasabi ko. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, nalulungkot ako, sobra. Kaya pala ang daming galit na tao, mga Pilipino, nawawala ng gana sa mga kapulisan. Because of this. Imagine niyo mga kahombre ko, imagine niyo to. Mangyari to sa mga normal na tao. Yan, Yan, tapos mga walang abogado, no? Yan yung maganda nasa example di ba? Which nangyayari to? Nangyayari sa normal na tao, mababang tao. Tapos nakulong ka na at lahat. Tapos pag napatunayan ka na na wala ka talagang kasalanan, yung parang wala lang, yung parang sorry ha. Pero yung pagkapahiya mo na kinaladkad ka ng mga pulis dahil sa maling impormasyon, di ba? Yun kasi nakakaano dun eh. Abang tao lang. Walang pera, walang kahit walang pang abogado. Alam mo gagawin nun? Sige po, sasama na lang ako. Kulong. Walang pang bail, wala kahit Pagkatapos nun, after a week, boss, absuelto ka na pala, mali kami nang nahuli. Kasi ako okay lang eh. May legal team, may abogado. Kaya naman, di ba? May kakayanan. Paano yung mga normal na Pilipino? Kaya pala. Alam niyo mga kamre ko, minsan kinontent ko yan eh. Sabi ko, yung mga nakakulong, regarding sa mga nakakulong na tao. Sabi ko, lahat ng mga yan, masasamang tao. Actually, nagulat ako dahil nabash ako doon eh. Akala ko kasi yun eh. Nabasa ko talaga todo. Ina mo, hindi lahat na nakakulong masama. See? Kita mo na. Totoo naman yun, no? May napag-usapan nga kami dyan minsan sa live. Naku, nakalimutan ko na yung pangalan ng artista. Yung artista na nang rape daw. Then, kahit umabot na siya ng Supreme Court,
eventually umamin yung yung biktima niya na hindi naman talaga rape yung nangyari dahil ginusto niya rin. Kalimutan ko na kung sino artista yun. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Gusto kong sana i-content ito ni Attorney Libayan. Sino pa ba? Para, ano ba yung nangyari? Ba't ganun yung nangyari? Obviously, yung warrant of arrest ay walang visa kasi napapanood pa natin si MG, nag-live pa eh. 'Di ba? Kasi kung talagang totoo 'yon, dapat may mugshot na yan ngayon. Diba? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang po, ano masasabi nyo dito? Medyo hindi rin ako makapag-comment ng maayos kasi nasa legal ito eh. Pero I'm so sure, sayang kung si Sir FLM pa ngayon or si Tito Norms ay nabubuhay pa sa social media, malamang aanuhin niya to eh, kukontent. Nakaka-miss din eh, no? Anyway, yan lang po muna tayo. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.